Inimbitahan nga ni Franco ang pamilya ni Yumi sa mansyon nang hindi nalalaman ng dalaga. Umorder lang din ng mga pagkain si Franco na kanilang pagsalu-saluhan ngayong gabi. Walang kaalam-alam ang dalaga na habang abala ito sa pagtuturo kay Diana, ay nasa daan na sila Franco kasama ang kanyang pamilya. Bakit ang daming pagkain? Tanong ni Yumi nang madaan sila Ira at Michelle na bitbit ang mga pagkain. Ewan, baka may bisita. Tugon ni Ira. Bisita? Wala naman nabanggit sa akin si Franco na may bisitang darating. Hindi ko din alam, pero tumawag si Sir Franco na parating na ang mga order niya at ihanda ko na daw sa dining table. Tugon nito. Nakakunot naman ang noon ni Yumi habang iniisip kung sino ang mga bisitang darating. Tinaks nga niya si Franco pero hindi ito nag-reply. Kaya siguro hindi niya ako pinagluto kasi may balak pala siyang umorder ng sandamakmak na pagkain. Ani ni Yumi at nagtungo sa dining table. Hindi naman nagre-reply yung kumag na yon. Hayaan mo na, baka busy sa pagmamaneho. Tugon naman ni Michelle. Sino kaya yung darating? Parang kinabahan naman ako bigla. Bakit ka naman kakabahan? Tanong ni Nida. Nagkibit balikat lamang si Yumi at sakto lumabas din ng kwarto si Francis. Oh, ba't ang daming pagkain? Tanong nito. Hindi ko alam. Sabi nila Ira baka may bisita daw ang kuya mo. Sino naman kaya? Ewan. Maya-maya nga ay bumubusina na si Franco, kaya naman pinagbuksan sila ng gate ni Jovan. Pare-pareho nga sila nakatanaw sa paghinto ng kotse ni Franco hanggang sa lumabas ito. May surprise ako sa'yo, love. Bungad nito. Surprise? Ano yon? Nagtatakang tanong ni Yumi. Open mo na lang yung kotse. Tugon nito. Bago nga tuluyang makalapit si Yumi ay tinagdan pa niya si Franco. Binuksan nga niya yon at laging tuwa niya na makita niya ang pamilya niya sa loob ng sasakyan. Hi ate! Nay, tay, Natalie? At dahil sa tuwa nga ay pumasok siya sa loob ng kotse at niyakap ang mga ito. Bumubuti na rin ang kalagayan ng tatay ni Yumi. Nakakalakad-lakad na ulit ito at tumutuwid na ang pananalita dahil yon sa tulong ni Franco. Akala ko sinong bisitang darating, kayo pala. Sobra ko pa naman kayong na-miss. Na-miss ka rin namin ng sobra, ate. Kamusta ka dito, anak? Tanong ni Sandra. Mabuti po ako dito, Nay. Kamusta po ang tatay kong pogi? Eto, di na pogi. Tugon nito. Aba, talaga palang okay na ulit ang tatay ko ah. Tara po, pasok na po tayo sa loob. Tumulong nga din sa pag-alalay si Franco sa ama ni Yumi hanggang sa makapasok ito. Gumawa po ka dito, Jovan. Ani ni Sandra sa pamangkin. Tita naman, talaga namang gwapo ang pamangkin mo ah. Naku, dati nga lang para kang ulik ba? Sabay tawa nito ng mahina, dahilan para matawa din silang lahat. Grabe sa akin si tita oh, huwag ganon, walang bistuhan. Sabay tawanan nilang muli. Hello po. Sabay-sabay na pagbati nila Nida sa pamilya ni Yumi. Hello. Tugon naman ng mga ito. Pagkapasok nga ay nakita ni Francis ang pamilya ni Yumi. Pamilya mo, Yumi? Ah, oo, Francis. Nga pala, Nay, si Francis po, bunsong kapatid ni Franco. Magandang gabi po. Agad na pagbati nito, sabay sulyap sa bunsong kapatid ni Yumi na si Natalie. Nginitian niya ito, maging si Natalie ay ngumiti din. Magandang gabi din. Tugon naman ng mag-asawa. Inikot nga ni Natalie ang paningin mula sa loob ng bahay at napanganga ito dahil sa ganda at luwang nito. Grabe, ang ganda-ganda naman dito. Lumabas nga si Diana mula sa kwarto, maging ito ay nagulat nang makita na naroroon ang pamilya ng itinuturing niyang ina. Agad ngang tumakbo si Diana palapit sa mga ito at isa-isang niyakap. Masaya po ako kasi nandito po kayo sa house. Saad nito at humalik pa sa pisngi ni Natalie. Ang cute-cute mo talaga, gusto na tuloy kitang iuwi. Nakangiting sabi ni Natalie sa bata. Cute ka rin naman po, tita. Tugon nito. Thank you, baby girl. Tahimik nga si Francis habang pinakikinggan ng dalawa. Masaya ang gabing yon lalo na kay Yumi dahil sa wakas ay kasama niya ang pamilya niya dito sa mansyon. Pinakiusapan nga ni Yumi ang mga magulang na dito na matulog at pumayag naman ang mga ito. Dito nga sila magpapalipas ng gabi. Nilibot nga ni Natalie ang bahay hanggang sa makarating ito sa pool area. Sana all may swimming pool. Kami kasi nagkaka-swimming pool lang kapag baha.
Wika nito sa sarili at naupo doon para isawsaw ang paa sa tubig. Kung ako lang may ganitong kalaking bahay at may swimming pool, naku, hindi na talaga ako lalabas ng bahay. Wika nitong muli. Hi. Agad nga napalingon si Natalie sa bumati sa kanya mula sa kanya likuran. Hello po. Pasensya na po isinawsaw ko na po ang paa ko sa pool. At akma itong tatayo. No, it's okay. Tugon nito tsaka tumabi kay Natalie at isinawsaw din ang mga paa sa tubig. Natalie, right? Yes po. Ikaw po si Francis, di ba? Yeah. Ilang taon ka na pala? Sorry sa tanong Kasi bunso kang kapatid ni Yumi, di ba? 21 po. Graduating na. Really? Anong course mo? Tourism po. Tsaka ito tumangutango. Hindi nasabi sa akin ni Yumi na may maganda pala siyang kapatid. Naku, hindi naman po ako maganda, kuya. Kuya? Ikaw naman? Huwag mo na akong kuyahin. Francis na lang. Sige. Tsaka ito tumayo. Ikinagagalak ko pong makilala ka, pero balik na ako kay ate Baka hinahanap na niya ako Sige. Tugon nito at sinundan pa ng tingin ang pag-alis ni Natalie. Kinabukasan nga ay si Jovan at Natalie na ang naghatid sa mga ito. Paano yan, Nay? Tay, balik na po kami. Mag-iingat po kayo palagi dito Sige anak. Oo, lagi naman kami nag-iingat. Tugon ng kanyang ina. Ikaw din, mag-iingat ka palagi. Tay, yung mga gamot mo huwag mong kakaligtaan. Naku ate, minsan nga ayaw ni tatay uminom, nananawa na daw sa mga gamot. Sabi ko nga hindi pwede. Tama yun, bawalihin to ang mga gamot mo, tay. Salamat anak, salamat sa lahat-lahat. Pasabi din kay Franco maraming salamat sa lahat ng tulong niya. Sige po tay, makakarating po sa kanya, alis na po kami. Bye po, mahal ko kayong lahat. I love you anak. Tugon ng kanyang ama, niyakap nga niya ang mga ito. Alis na kami tita. Pagpapaalam din ni Jovan. Sige, ingat kayo. Opo. Sabay nilang tugon bago tuluyang umalis. Makalipas ang 1 buwan. Sir Franco, sorry hindi ko po siya napigilan. Ani ni Jovan na makalapit kay Franco mula sa upuang mahaba na nasa garden. Celine? Anong ginagawa mo dito? Napatayo ito dahil sa gulat nang makita niya ang dati niyang minahal, ang tunay na ina ni Diana. Surprise! Naligaw ka yata ng bahay na pinasukan, Celine. Makakaalis ka na. Bakit naman ganyan ka tumanggap ng bisita, Franco? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Bakit ka pa bumalik? I came back for my daughter. Do you miss me, Franco? Iniwan mo siya tapos sasabihin mo babalikan mo siya? Saan ka humuhugot ng kakapalan ng mukha, Celine? Para bumalik dito, Hindi mo makukuha ang anak ko. Oh, really? Come on, darling. Baka gusto mo sa korte na lang tayo magkita-kita. Alam mo naman siguro na ako ang mananalo, di ba? Pero hindi naman ako ganun kasama. Kung ayaw mo, edi wag. Sa isang kondisyon. Ano? Madiin tanong nito. Dito ako titira, kasama ang anak natin 2. Marami naman bakanting kwarto sa bahay na to, hindi ba? Hindi. Okay, then see you in a court. Bye. Sandali. Pagpigil ni Franco. Yes? Nakapag-isip ka na ba agad? Love, luto na Napahinto ito sa pagsasalita na makita si Celine. Celine? Tila nakaramdam ito ng kirot sa puso na makita niya ang tunay na kapatid. Oh, nandito pala yung girlfriend mo. Hi. Saad nito at tinignan ng kabuuan ni Yumi. Kilala mo pala ako. Dagdag pa nito. Agad namang kinabig ni Franco si Yumi papunta sa kanyang likuran. Sige, pumapayag ako sa gusto mo mangyari. Pero bigyan mo ako ng 1 araw para masabi sa anak ko ang totoo. Dahil si Yumi ang kinikilala niyang ina at hindi ikaw. Love, ano nangyayari? Explain mo lahat sa girlfriend mo. I have to go. Huling sabi nito bago tuluyang lumabas ng bahay. Bakit nakapasok dito yung babaeng yon? Tanong ni Franco kay Jovan. Hindi ko din alam sir. Dahil siguro kilala siya ng mga guard kaya pinapasok siya. Tahimik naman si Yumi na nakatingin sa kanila kaya agad niya itong hinarap. Love, I'm sorry. Nangako ako sa'yo na hindi na siya makakabalik dito. Pero nagkamali ako. Bumabalik siya para kuhanin si Diana. Sorry kung hindi ko yun natupad. Paliwanag nito habang nakahawak sa 2 balikat ni Yumi. Kukunin niya sa atin si Diana? Huwag kang pumayag, Franco.
Hindi ako papayag na makuha niya si Diana. Pero kapag nag-file siya ng petition for custody, siyang mananalo dahil hindi kami kasal. Sa kanya mapupunta ang anak namin dahil bata pa si Diana. Paano na ngayon yan? Malungkot na tanong ni Yumi, kasabay ng pagpatak ng ilang mga luha nito. Agad namang pinunasan yun ni Franco gamit ang kanyang daliri. May kondisyon si Celine. Dito siya titira para makasama niya si Diana. Pumahig na ako para lang hindi mailayo sa akin ng anak ko. Inalis ni Yumi ang mga kamay ni Franco na nakahawak sa mga balikat niya, tsaka ito bahagya lumayo. Ano? Dito siya titira? Magsasama-sama tayo sa isang bubong? Tumango lamang si Franco. Pumahig ka talaga? Paano naman ako? Araw-araw kayo magkikita. Araw-araw ko siya magkikita. Aalis na lang ako, Franco. Hindi mo kailangang umalis. Nandito lang naman siya para kay Diana. Hindi siya manggugulo sa atin dalawa. Paano ka nakakasiguro? Mali ko ba kung mahal ka pa rin niya hanggang ngayon? Paano na ako? Wala akong pakialam sa nararamdaman niya. Basta ako matagal na nakamove on. Ikaw na mahal ko ngayon. Ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Sana maintindihan mo ko. Alam ko mahirap ito para sa'yo, love. Pero mahirap din ito para sa akin. Ito lang ang tanging paraan para hindi mailayo ni Celine sa akin ng anak ko. Ang pamangkin mo. Alam kong anak na rin ang turing mo sa kanya. Kaya alam ko masasaktan ka rin kapag kinuha niya si Diana. Napasa po na lamang si Yumi sa kanyang noo. Kasabay noon ang paglamukos nito sa sariling mukha. Noon, pangarap ko makita siya dahil idolo ko siya. Pero nung malaman ko ang pagkatao niya, napabaya siyang ina. Ayoko na siya makita. Pero talaga mapaglaro ang tadhana. Kung sino pa yung ayaw mo nang makita, pagtatagpuin pa kayo. Bakit imbes na lukso ng dugo ang dapat ko maramdaman sa kanya? Bakit pagkakulo ng dugo? Niyakap naman ni Franco ang kasintahan dahil ito lang ang magagawa niya sa ngayon. Ayoko man sa setup na ganito, pero wala akong magagawa. Mas ayoko namang mawala sa piling natin si Diana. Mahal na mahal ko si Diana. Parang mas mahal ko pa nga siya kaysa sa sarili ko. Mahal na mahal ka rin niya. Sabay halik nito sa noo ni Yumi. Paano ngayon yan? Dumating na ang panahon na malalaman na niya ang totoo. Ako nga nasasaktan na. Paano pa kaya yung bata? Akala ko ready na ako sa ganitong sitwasyon. Pero hindi pala. Ang hirap pala talaga. Tugon ni Franco. Pero wala wala na tayong magagawa. Dumating na yung panahon na kinatatakutan ko. Sana hindi magalit sa atin si Diana kapag sinabi natin sa kanyang katotohanan. Sana nga, love. Si Yumi nga ang sumundo kay Diana sa school at habang kasama niya ito ay hindi niya maiwasang maluha. Yakap siya ng yakap sa bata at halik ng halik hanggang sa makahalata ito. Mami, are you okay po? Oo naman anak, okay lang si Mami. Are you sure po? Yup, bakit? Because you are so tender po, Mami. Wala lang yon baby. Siyempre love na love ka ni Mami kaya naglalambing ako sa'yo. Hindi ba't mahal mo rin ako? Yes po, 1,000,000 times po. Tugon nito at humawak sa mukha ni Yumi para humalik sa labi nito. Ang sarap naman ng kiss na yon anak. Saad niya at hindi na naman niya maiwasang maluha. Pero hindi niya yun pinahalata sa bata. Kapag po ba big girl na ako, pwede pa po kitang ikis sa lips? Oo naman, basta gusto mo. Pero baka kapag big girl ka na, mahiya ka nang humalik kay Mami. Of course not po. Hindi ako mahihiya na ikis ka, gaya ng pagkiss sa'yo ni Daddy lagi sa lips. Napakagat labi naman si Yumi nang sabihin niyo ng bata. Ha? Nakikita mo yon? Yes po. Naku. Si Daddy po, nasa house na po ba? Wala pa anak pero pagdating niya, may sasabihin ng Daddy mo sa'yo. Sabay tulo muli ng mga luha niya. Why are you crying po? Nag-aalalang tanong ng bata. Sabi mo po okay ka lang. Wala anak, tears of joy lang to. Pagsisinungaling nito at agad na binunasan ang mga luha. Kinakabahan ako, love. Ani ni Franco habang pinagmamasdan ng anak na naglalaro sa kama nito bago matulog. Kaya mo yan, kasama mo ako. Pumasok na nga sila sa kwarto ng bata kaya nakuha nila ang atensyon nito. Mami, Daddy? Anak? Ani ni Franco tsaka ito naupo sa gilid ng kama, maging si Yumi. Yes po. Come here. Tsaka niya iniupo si Diana sa kandungan niya. May sasabihin si Daddy sa'yo ha? Ano po yon? Anak, ayoko sana muna sabihin sa'yo to.
Kasi alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero kailangan at karapatan mong malaman ng totoo. Sabay sulyap niya kay Naomi at ngumiti ito sa kanya. Kasi anak, ano kasi? Ano po ba yun, Daddy? Tell me po. Hindi si Mami Yumi mo ang tunay mong ina. Po? What do you mean po? Hindi siya ang mami mo. May iba kang mami. Tita mo lang talaga siya. Kapatid siya ng totoong mami mo. Po? Hindi ko po maintindihan, Daddy. Anak, hindi mo ko tunay na mami. Si Naomi na ang sumagot. Nagpalit-palit ang tingin ng bata sa mga ito. Kasabay noon ang pag-iyak ng malakas. Anak, I'm sorry. Ani ni Franco. Hindi po totoo yan. You're lying. I hate you, Daddy. Sigaw nito tsaka nahiga at binalot ang katawan ng kumot. Listen to me, sweetie. Hindi ko gusto masaktan ka. Pero yun ang totoo. Bumalik na ang totoong mami mo at makakasama natin siya dito. Hindi na nga rin napigilan ni Yumi ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sobra din siya nasasaktan ngayon. Bumangon nga muli si Diana at hinarap ang kanyang ama. No, para sa akin si Mami Yumi lang ang mami ko. No one else. I hate you, I hate you, I hate you, Daddy. Sigaw nito, kasabay noon ang pagyakap niya na mahigpit kay Yumi, na lalong ikinaagos ng mga luha ng dalaga. Walang lumabas na kahit anong salita mula kay Yumi, bagkos ay niyakap lang din niya ito ng mahigpit. Basa na nga ang damit niya dahil sa mga luha nila ni Diana. Huwag ka naman magalit kay Daddy, anak. Please naman oh. Pero hindi na kumibo si Diana at nanatili ito nakayakap kay Yumi. Ako nang bahala sa kanya, love. Kakausapin ko na lang siya ulit kapag kumalma na siya. Thank you. Mahinang sambit nito at humalik sa noo ni Yumi bago tuloy ang lumabas ng kwarto. Ma'am, bukas nga pala, kila Franco na ako titira. Ha? Paano? Bakit? Ayaw ni Franco na kuhanin ko ang anak ko. Bilang ama, masakit para sa kanya na kunin basta-basta yung bata. Kaya doon ako titira para makasama ko ang anak ko. But don't worry, dadalaw-dalaw ko dito kasama ang apo mo. Hindi ka ba niyan mahihirapan? Araw-araw mo makikita ang ama ng anak mo. Eh ano naman, Mami, may girlfriend si Franco at binabahay na niya yung babae. Tsaka titira ako doon para sa anak ko. Kung ayaw naman nila, edi magkita-kita kami sa korte. May bago na palang nobya si Franco. Okay lang ba sa girlfriend niya ang magiging setup niyo? I don't care, Mami, at wala na akong pakialam sa mararamdaman niya. Alam kong hindi ka masamang tao, anak. Sana naman hindi mo masaktan ang bago nobya ni Franco sa pagtira mo doon. Ikaw man ang lumagay sa sitwasyon niya, masasaktan ka rin, di ba? Like I said, I don't care what she feels. Pag ikaw ba sa kanya? Hindi ko naman naaagawin si Franco sa kanya. Kanyang-kanya na. Siguraduhin mo lang, anak. Bakit parang mas nag-aalala ka pa sa girlfriend ni Franco kaysa sa akin? Hindi naman sa ganon, anak. Ay, ewan. Sige na, Mami, maiwan na muna kita. Mag-i-empake pa ako. Nag-empake nga si Celine ng mga gamit niyang dadalhin. Natigilan siya nang maalala si Yumi. Ano ba meron sa'yo? Bakit parang iba ang dating mo sa akin? Ba't parang magaan ang loob ko sa'yo? Iba yung sinasabi ko sa nararamdaman ko. Uwi ka nito sa sarili at humarap sa salamin. Pero hindi. Kalaban kita pagdating sa pagmamahal at atensyon ng anak ko. Babalik na ako at babawiin ko mula sa iyong anak ko. Hindi ko hahayaang maging masaya ka habang ako malungkot.